Eksakto isang taon ngayon mula nang yanigin ng malakas na lindol ang Bohol at yung pangkalapit na lalawigan. Naging taimtim at makabuluhan ang pagunita rito ng mga kababayan nating nagsisikap pa rin tuluyang makabangon. Saksi si Salima Refran. Iba't ibang uri ng pagtatanghalang inihanda. Naghandog pa ng malaanghel na pagharana ang Lubok Children's Choir. Pero sa pag-alala at pagsasadula ng mga Boholano sa pighati at pagbangot mula sa magnitude 7.2 na lindol, eksaktong isang taon na nakalipas, muling namutawi ang luha. Alam namin ang feeling sa right after the quake or during the quake, alam namin ang feeling kasi nandito talaga kami kasi lahat during the quake. Maparesidente man o mga taga-rescue team, pakiramdam nila'y tila kahapon lang nangyari ang kalamidad. Yung sa October 15 sa Loon, doon ang mga bumbiro kami nagkuhan doon, nagkuhan ng mga relief goods kasi nag-rescue ng mga retrieval. Iba talaga ang feeling, takot na takot. Tapos nung nakita ko yung pinipresent nila kanina, naalala ko lahat. I share the grief of all fathers and parents who lost their loved ones, their children. And somehow their family could never be complete again. I hope they find solace. Pero ang luha, napawi ng ngiti at pag-asa nang awitin na ang Bangon Boholano. Natapos ang programa sa ilang minutong fireworks display. Umaga pa lang, ginunita na ang anibersaryo ng lindol. Pinatunog ang mga kampana ng simbahan. Ang mga sirena ng mga ambulansya at fire engine, 33 segundong nag-ingay. Kasing tagal din ng pagyanig ng lindol, alas 8:12 ng umaga noong isang taon. Yung nagbagsakan, yung mga bata na nalandslidean o na ano sa batis na ngayon, on the time na nag-ring ng simbahan, narinig mo yung grieving for help. Naalala ko, nag-recall back. During the earthquake, we promised the people of Bohol that we'll be back. Not just kasi hindi lang dahil dun sa earthquake, but we want to be part ng rebuilding. Inalala rin ang kalamidad sa isang misa kaninang hapon sa Basilica Menor del Santo Niño sa Cebu City. Nagsindi ng kandila para sa 12 nasawi sa lalawigan. Hanggang ngayon, sa labas pa rin ang makasaysayang basilika nagmimisa. Tanging ang pagdarasal at paghalik sa imahen ng Santo Niño ang pinapayagan sa loob. At ang nasirang belfry o kampanaryo, sira pa rin. Mabusisi raw kasi ang proseso ng pagsasaayos nito, sabi ng rektor ng simbahan. Kaya patuloy sila nakikipag-ugnayan sa National Historical Commission of the Philippines. Mula rito sa Bohol, ako si Salima Refran, ang inyong saksi.